Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Sa isang romantic na kwarto, isang batang couple ang mainit na naghahalikan. Pagkatapos, mabilis nilang hinubad ang lahat ng damit sa katawan nila. Akala nila magiging isang magandang gabi ito ng pag-ibig. Pero hindi inaasahan nang magising ang binata na diskubre niyang ang kanyang kasintahan ay nasaksak ng 13 beses at namatay sa kama. Bukod pa doon, nang dalhin siya sa police station, nakakita rin sila ng dugo ang kutsilyo sa katawan ng binata. Kahit paano niya subukang magpaliwanag, walang naniwala sa kanya. Nataranta ang binata at wala siyang magawa kundi umiyak ng desperado. Pero kaya ba ng isang pumatay na magkaroon ng ganoon kasincere na ekspresyon? May iba pa bang sikreto sa likod ng pagkamatay ng babaeng kasintahan niya? Ang kawawang binata ba talaga ang tunay na pumatay o may nag-frame sa kanya? At kung inosente siya, paano niya malilinis ang pangalan niya? Nagsimula ang lahat sa isang binatang nasa 12 baitang. Si Hyun-soo ay likas na masunurin at mabait na tao. Gusto ni Hyun-soo na matapos ang kanyang college entrance exam at maghanda para sa maliwanag na kinabukasan, pero niyaya siya ng mga kaibigan niya na pumunta sa isang pool party. Naisip ni Hyun-soo na single pa rin siya, at kung makakapag-flirt siya sa isang babae sa pool party, baka maging ganap na siyang adult bago pumasok sa college. Kaya, tinanggap ni Hyun-soo ang imbitasyon ng kaibigan niya. Tinapos ni Hyun-soo ang pagkain niya at nagpalit ng damit. Habang nanunood ng TV ang mga magulang niya, palihim na kinuha ni Hyun-soo ang susi ng taxi ng tatay niya. Naisip ni Hyun-soo na kailangan pa rin naman niyang bumili ng kondom kaya gusto niyang makatipid sa rental car. Pinatay pa ni Hyun-soo ang black box para hindi malaman ng tatay niya na ninakaw niya ang kotse para lumabas. Pagkatapos, dumiretso si Hyun-soo sa party. Pero habang naghihintay si Hyun-soo sa red light, biglang umupo sa backseat ang isang magandang babae na nagngangalang Guk-hwa. Noong una, gusto ni Hyun-soo na sabihin sa kanya na bumaba sa kotse. Pero dahil sa ganda ni Guk-hwa, nagbago ang isip niya. Talagang bihira ang isang magandang tao na tulad ni Guk-hwa. Nang ihagis ni Guk-hwa ang buhok niya, may kakaibang charm na nakaakit kay Hyun-soo. Tutal, nasa puberty si Hyun-soo kaya mabilis siyang nahulog sa ganda nito. Inilibot ni Hyun-soo si Guk-hwa sa city. Bigla naubusan ng gas ang kotse kaya kinailangan ni Hyun-soo na magpa-full tank. Sa oras na iyon, nagsindi ng sigarilyo si Guk-hwa. Pinaalalahanan siya ni Hyun-soo na bawal magsindi ng apoy sa gas station pero wala siyang pakialam at pinabili niya si Hyun-soo ng isang lata ng beer. Itinapon pa ni Guk-hwa ang kalahating naupos na sigarilyo sa labas. Sobrang mayabang ang attitude niya. Nakita ito ng isang lalaki sa gas station at tinapakan ng sigarilyo pero sa oras na iyon, bumalik din si Hyun-soo. Inalis ni Hyun-soo si Guk-hwa sa gas station. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe si Hyun-soo, tumawag ang mga kaibigan niya. Sinabi nila na maraming magagandang babae sa pool party. Ngumiti si Guk-hwa sa backseat. Pagkarinig pa lang ni Guk-hwa, alam niyang hindi pa kailanman nakipagtalik si Hyun-soo. Kaya pagkatapos ibaba ni Hyun-soo ang tawag, sinimulan siyang asarin ni Guk-hwa. Pagkatapos noon, magkasama silang umupo sa gilid ng Han River para damhin ang hangin. Sabay silang uminom ng pampainit ng katawan at lumabas pa para bumili ng ice cream nang hindi nagbabayad. Sa loob ng 18 taon, palaging mabuting estudyante si Hyun-soo pero ngayon ay nahumaling siya kay Guk-hwa. Napagod si Hyun-soo sa paglalaro kaya hinatid niya ito pauwi. Nang pumasok sila sa residential area, aksidenteng nabangga ni Hyun-soo ang kotse sa harap. Ang may-ari ng kotse ay isang napakakakaibang tao. Sinabi niyang okay lang at sinabihan silang umuwi na. Pero nang pumasok sina Hyun-soo at Guk-hwa sa bahay, nagpakita siya ng kakaibang ekspresyon. Dinala ni Guk-hwa si Hyun-soo sa loob ng bahay at kumuha ng isang bote ng matapang na alak. Noon lang nalaman ni Hyun-soo na si Guk-hwa ay anak pala ng isang tycoon na kararating lang mula sa pag-aaral abroad. Pagkatapos mamatay ang ina ni Guk-hwa, iniwan nito ang villa na ito. Noong una, may roommate si Guk-hwa, pero naghiwalay sila sa kung anong dahilan. Ginamit ni Guk-hwa ang ganda niya para akitin si Hyun-soo na uminom ng alak. Pagkatapos, kumuha siya ng kutsilyo at sinabihan si Hyun-soo na subukan ito. Nakita ni Hyun-soo ang mapang-akit na tingin ni Guk-hwa. Inubos niya ang baso ng alak at sinubukang gawin ang sinabi nito. Pero hindi kasing galing ni Guk-hwa si Hyun-soo. Nasaksak ng kutsilyo ang palad niya. Mabilis na kumuha si Hyun-soo ng bagay para pigilan ang pagdurugo niya pero ang sakit ay nagpa-excite kay Guk-hwa. Si Guk-hwa ang kusang humalik kay Hyun-soo. Naghahalikan ng dalawa mula sa sala paakyat ng hagdan. Pagkatapos, naghahalikan sila mula sa hagdan papasok sa kwarto. Itinulak nila ang isa't isa sa kama at nagsama. Nang magising si Hyun-soo, hindi niya alam kung bakit nakahiga siya sa sofa. Pagkatapos noon, bumalik si Hyun-soo sa kwarto para magbihis. Balak sana ni Hyun-soo na kunin ang contact information ni Guk-hwa pero nakahiga lang ito nang hindi gumagalaw at hindi siya sinasagot. Hinawakan ni Hyun-soo ang maputing likod ni Guk-hwa pero may nakatusok sa likod nito. Dahil sa curious, binuksan ni Hyun-soo ang ilaw. Ang eksenang nakita niya sa harap niya ay nagpakagulat at nagpasindak kay Hyun-soo. Nataranta si Hyun-soo at tumakbo palabas ng bahay, balak na magmaneho palayo. Pero biglang naalala ni Hyun-soo na nakalimutan niya ang susi niya, kaya kinailangan niyang bumalik sa bahay ni Guk-hwa para kunin ito.
Pero ngayon, automatic nang nakalock ang pinto. Napilitan si Hyun-soo na basagin ang glass door at ipasok ang kamay niya para buksan ang pinto. Pero aksidenteng nahiwa ng salamin ang braso ni Hyun-soo na nakakuha ng atensyon ng matandang lalaki sa bahay sa kabila ng kalsada. Kinuha ni Hyun-soo ang susi at sinuot ang coat niya. Tiningnan ni Hyun-soo ang kutsilyo at ang dugo sa mesa. Naalala niya na naglaro siya ng stabbing game kasama si Guk-hwa. Nandoon pa rin ang fingerprints ni Hyun-soo sa kutsilyo kaya gumamit siya ng tissue para punasan ang mga bakas. Sa huli, pakiramdam pa rin ni Hyun-soo ay hindi ligtas. Pinulot ni Hyun-soo ang kutsilyo sa mesa at tumakbo palabas ng bahay. Napakabilis magmaneho ni Hyun-soo sa kalsada. Napansin ng isang babaeng pulis ang kakaibang kilos ni Hyun-soo. Akala ng babaeng pulis ay lasing si Hyun-soo habang nagmamaneho kaya kinuha niya ang breathalyzer para i-check. Pero nang papalapit na si Hyun-soo para humipan, naubusan ng battery. Sa oras na iyon, tumunog ang walkie-talkie at may mission announcement. May bahay sa area na iyon na pinasok. Kailangang pumunta ang lahat ng pulis para tumulong. Wala nang choice ang babaeng pulis kundi isama si Hyun-soo. Nang tingnan ni Hyun-soo ang pamilyar na eksena sa gilid ng kalsada, bigla siyang nagulat ng kaunti. Nakabalik siya sa area malapit sa bahay ni Guk-hwa. Lumabas na noong bumalik si Hyun-soo para kunin ang susi, naghinala ang matandang lalaki sa bahay sa kabilang kalsada at tumawag ng pulis. Pumasok ang mga pulis sa bahay at nakita ang katawan ni Guk-hwa. Kaya tinawag niya ang mga teammate niya sa malapit para tumulong. Kaya nakabalik dito si Hyun-soo. Sa oras na ito, nakaupo si Hyun-soo sa police car, takot na takot. Napansin ng investigation team leader na si Sang Beom si Hyun-soo. Tinanong niya ang babaeng pulis tungkol sa hitsura ni Hyun-soo. Nang malaman ni team leader Sang Beom na posibleng lasing si Hyun-soo habang nagmamaneho, sinabi niya sa mga tauhan niya na dalhin muna si Hyun-soo sa police station. Habang pabalik sa station, narinig ni Hyun-soo ang dalawang pulis na pinag-uusapan ang detalye ng kaso. Sinabi nila na sobrang brutal ng pumatay dahil sinaksak si Guk-hwa ng kabuuang 13 beses. Sinuri ni Captain Sang Beom at ng forensics ang eksena pero wala silang nakitang mahalagang clue. Pagkatapos, lumabas si Captain Sang Beom at narinig ang may-ari ng kotse na nakikipag-usap sa pulis tungkol sa nangyari kahapon. Sinabi niya na may dinalang tao si Guk-hwa sa bahay. Tinanong ni Captain Sang Beom ang specific na sitwasyon. Malaki ang posibilidad na ang lalaking binanggit niya ang pumatay. Sobrang nag-alala si Hyun-soo nang marinig iyon. Balak sana ni Hyun-soo na tumakas pero nakasalubong niya ang matandang lalaki sa kabilang bahay na nag-report ng kaso. Kaya wala nang choice si Hyun-soo kundi bumalik sa lugar ng matandang lalaki para iwasan siya. Pero pamilyar na pamilyar ang tingin ng matanda kay Hyun-soo kaya patuloy niya itong tinitigan. Mabilis na bumalik si Captain Sang Beom sa police station. Napansin niya na parang may iniiwasan si Hyun-soo kaya sinabi niya sa babaeng pulis na kapkapan si Hyun-soo. Sinimula ni Captain Sang Beom na isummarize ang detalye ng kaso kasama ang isa pang pulis. Nang sabihin ni Captain Sang Beom na sumakay sa taxi ang suspek at tumakas, biglang sumingit ang matandang lalaki sa tabi niya at sinabing ang suspek mismo ang nagmaneho palayo. Sa oras na iyon, lumingon si Captain Sang Beom kay Hyun-soo. Nakakita rin ang babaeng pulis ng kutsilyo kay Hyun-soo. Nang maharap si Hyun-soo sa ganoong sitwasyon, agad siyang bumigay. Paulit-ulit lang na nasasabi ni Hyun-soo na hindi siya ang salarin. Pinahinto ng mga pulis si Hyun-soo at dinala siya sa interrogation room. Personal na tinanong ni Captain Sang Beom si Hyun-soo pero hindi siya nasiyahan sa sagot ni Hyun-soo. Si Captain Sang Beom ay isang pulis na may maraming taon ng experience. Marami na siyang nakaharap na kriminal kaya hindi siya naniwala sa mga sinabi ni Hyun-soo. Sinabi ni Captain Sang Beom sa pulis na itest ang mga bakas sa katawan ni Hyun-soo. Pagkatapos noon, hinubad ang lahat ng damit ni Hyun-soo at sinprayan siya ng isang uri ng solution. Pagbukas ng mga pulis sa ilaw, maraming bakas ng blood reaction ang lumitaw sa katawan ni Hyun-soo. Sobrang kahawig ito ng mga bakas ng pagdepensa ng biktima. Nakiusap pa rin si Hyun-soo na inosente siya at sinabing hindi niya sinaktan si Guk-hwa. Pero mabilis na ikinulong si Hyun-soo. Nang makita ni Hyun-soo ang bilanggo sa tabi niya na nakikipag-usap sa isang abogado, naisip din niyang tumawag ng abogado. Humingi ng tulong si Hyun-soo sa pulis na nasa malapit pero tinukso siya ng mga ito. Sinabi nila na kung sinasabi ni Hyun-soo na wala siyang sinaktan, hindi na kailangan tumawag ng abogado. Nang masabihan si Hyun-soo ng ganoon, agad siyang tumahimik. Umalis si Lawyer Jong-han pagkatapos makipag-usap sa kliyente niya. Nakalabas na si Jong-han sa station pero nang maalala niya ang inosenteng ekspresyon ni Hyun-soo, hindi ito kayang baliwalain ni Lawyer Jong-han at bumalik siya. Gustong makita ni Lawyer Jong-han kung talagang napagbintangan lang si Hyun-soo. Una, nagpakilala si Lawyer Jong-han. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, sinabi ni Lawyer Jong-han na pwede siyang maging representative lawyer ni Hyun-soo. Nang makita ni Hyun-soo ang kamay ni Lawyer Jong-han, tumugon siya. Sa oras na ito, saka lang nalaman ni Hyun-soo na ang babaeng nakasama niya sa isang intimate na gabi ay nagngangalang Guk-hwa. Pumunta si Lawyer Jong-han sa pulis para magtanong tungkol sa sitwasyon. Alam ni Lawyer Jong-han na nasaksak si Guk-hwa ng 13 beses at lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Hyun-soo. Naunawaan ni Lawyer Jong-han na hindi madali ang kasong ito. Bumalik si Lawyer Jong-han sa kulungan. Seryoso niyang sinabi kay Hyun-soo na tandaan ang dalawang bagay. Ang unang bagay ay hindi mahalaga ang ebidensya at katotohanan. Ang mahalaga ay sabihin ni Hyun-soo ang makakabuti sa kanya. Ang pangalawang bagay ay dapat tumahimik si Hyun-soo at huwag magsabi ng kahit ano.
Dahil hindi alam ni Hyunsu ang batas, madali siyang makakapagsabi ng masamang bagay laban sa sarili niya. Binigyang diin ni Hyunsu na wala siyang pinatay. Sinabi ni Lawyer Jong-han na walang saysay na sabihin ni Hyunsu ang totoo. Ngayon, base sa ebidensya, natukoy na ng pulis na siya ang pumatay. Siguradong gagawa sila ng paraan para makonvict si Hyunsu. Gagawin din ni Lawyer Jong-han ang lahat para mabawasan ang sentensya at humingi ng tawad para kay Hyunsu. Binanggit din ni Lawyer Jong-han si Captain Sang Beom kay Hyunsu. Isa siyang sobrang nakakatakot na criminal police officer. Naniniwala lang si Captain Sang Beom sa ebidensya sa crime scene. Pagkatapos, hahanapan niya ng butas ang testimony ng suspek. Mula roon, gagawa siya ng paraan para maipakulong ang suspek. Habang nag-uusap sina Lawyer Jong-han at Hyunsu, sinimulan din ni Captain Sang Beom ang investigasyon sa kaso. Una, nakipagkita siya sa unang witness. Ipinakita ni Captain Sang Beom ang isang litrato para kumpirmahin kung si Hyunsu ang taong pumasok sa bahay kasama si Gukhwa noong nakaraang gabi. Pagkatapos, nakipagkita si Captain Sang Beom sa babaeng pulis para itest ang alcohol concentration. Sinabi ng babaeng pulis na panay ang galaw ng mga mata ni Hyunsu at kahina-hinala ang kilos niya. Binanggit ng isa pang pulis na tinanong ni Hyunsu kung patay na talaga si Gukhwa. Sobrang hindi pabor kay Hyunsu ang mga testimony nila. Pinatingnan ni Captain Sang Beom ito sa forensics. Lahat ng ebidensya ay nagpapatunay na si Hyunsu ang pumatay. Nakakita si Captain Sang Beom ng isang bote ng gamot sa sahig. Naalala niya na nabanggit ni Hyunsu ang asthma, kaya inilagay niya ang bote sa bulsa niya. Tinawagan din ng pulis ang ama ni Gukhwa. Lumabas na mula nang mamatay ang ina ni Gukhwa, bihira na silang magkita ng kanyang ama. Mag-ama lang sila sa papel. Pagkatapos pumayag ang ama ni Gukhwa, isinagawa ng pulis ang autopsy sa katawan niya. Dumating din ang mga magulang ni Hyunsu sa police station. Wala talaga silang kaalam-alam na mararanasan ito ng anak nila. Nag-ayos si Captain Sang Beom ng isang single room para sa kanila. Pagkatapos palihim niyang binuksan ang kamera para i-monitor ang usapan at makahanap ng mas marami pang ebidensya. Mabuti na lang, mabilis na dumating si Lawyer Jong-han at napigilan sila sa oras. Malinaw na sinabi ni Lawyer Jong-han kay Hyunsu na huwag magsalita. Pero sinuway siya ni Hyunsu at kinausap ang mga magulang niya. Galit na sinabi ni Lawyer Jong-han na kapag kinausap ni Hyunsu ang mga magulang niya, siguradong may mabubunyag siyang bagay. Gagamitin ang video na iyon bilang ebidensya at hindi ito makikita ni Lawyer Jong-han hanggat hindi ito ipinapakita. Kaya, hindi magiging handa si Lawyer Jong-han na harapin ito. Tinatalakay ni Captain Sang Beom ang mga detalye ng kaso kasama ang direktor. Inilatag ng direktor ang lahat ng ebidensya at sinabing kahit malinaw ang ebidensya sa kasong ito, hindi umaamin ang suspek. Walang sinabi si Captain Sang Beom. Nag-aalangan si Captain Sang Beom kung si Hyunsu ba talaga ang salarin o hindi, pero hindi pinayagan ng direktor si Captain Sang Beom na mag-alangan. Binanggit din ng direktor ang isang kaibigan na nagbukas ng law office. Kailangan ng taong iyon ng isang taong espesyalista sa paghawak ng mga kaso para sa mayayaman. Kaya ipinakilala ng direktor si Captain Sang Beom sa kaibigan niya. Umaasa ang direktor na makonvict ni Captain Sang Beom si Hyunsu dahil ang kasong ito ang pinakamagandang paraan para tumaas ang reputasyon ni Captain Sang Beom. Pagkarinig ni Captain Sang Beom sa mga salita ng direktor, gusto niyang mabilis na makonvict si Hyunsu. Pumunta ulit siya sa kulungan para bigyan si Hyunsu ng isang bote ng gamot. Pagkatapos, pinayuhan niya si Hyunsu na sumunod na lang at umamin. Pero pinaalalahanan na si Hyunsu ni Lawyer Jong-han kaya hindi na siya kasing inosente gaya ng dati. Kalmadong sinabi ni Hyunsu kay Captain Sang Beom na ilegal ang ganitong pamimilit ni Captain Sang Beom sa kanya na umamin. Walang pag-aalangan na bumalik si Captain Sang Beom sa office. Nagdesisyon siyang ilipat ang kasong ito sa pulis ayon sa request ng direktor. Makikita na talagang matindi si Captain Sang Beom dahil gusto niyang pilitin si Hyunsu na umamin. Sinadya ni Captain Sang Beom na papalitan siya ng shirt. Shirt ito mula sa sikat na brand. Siguradong magiging mahirap para kay Hyunsu na makuha ang simpati ng lahat at maaapektuhan nito ang verdict ng jury. Pero dahil urgent ang sitwasyon, walang magawa si Lawyer Jong-han. Pagkatapos, nagsimula ang interrogation. Inilista ng prosecutor ang maraming ebidensya at wala ni isa ang pabor kay Hyunsu. Sobrang trahedya rin ang nature ng kaso kaya napilitan si Hyunsu na makulong. Nagsimulang makipagtalo si Lawyer Jong-han. Kahit maraming ebidensya ang nakaturo kay Hyunsu, may iba pa ring posibilidad sa kaso. Mabuting estudyante si Hyunsu, wala pa siyang ginawang masama kahit kailan. Wala ring chance si Hyunsu na tumakas. Kaya iminungkahi ni Lawyer Jong-han na hindi dapat arestuhin si Hyunsu hanggat hindi pa malinaw na naiimbestigahan ng pulis ang kaso. Tiningnan ng judge ang shirt na suot ni Hyunsu at medyo sumang-ayon siya sa prosecutor. Pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti ng judge, nagdesisyon siyang ikulong si Hyunsu. Kaya noong gabing iyon na sobrang lakas ng ulan, napilitan si Hyunsu na magpalit ng damit preso at ilipat sa kulungan. Doon nagsimula ang miserable na buhay ni Hyunsu. Mabilis na na-assign si Hyunsu sa isang cell na pang-3 tao. May 2 cellmate si Hyunsu. Ang isa sa kanila ay si Sang-soo na mahilig magbasa. Ang isa naman ay isang bilanggong may sakit sa pag-iisip na nagngangalang Dusik. Pagkatapos patayin ang ilaw sa buong kulungan, nagsimula ang panic attacks ni Dusik. Dahil dito, hindi makatulog si Hyunsu. Alam din ni Hyunsu na hindi talaga siya baliw, kundi nabaliw siya dahil sa pambubugbog ng mga siga sa kulungan.
May dalawang grupo sa kulungang ito. Ang isa sa kanila ay ang White Tiger Gang. Ang leader ng gang ay si Baek Ho at ang second in command ay si Jang Ho. Nabaliw si Do-sik dahil sa pambubugbog ni Jang Ho. Umupo si Sang-soo sa tabi ni Hyun-soo at pinaalalahanan siyang huwag na huwag manggulo sa White Tiger Gang, kung hindi walang katapusan siyang pahihirapan. Ang isa pang puwersa sa kulungan ay ang Lion Gang. Ito ang kalabang puwersa ng White Tiger. Dalawa lang ang miyembro ng Lion Gang. Ang leader ay si Ji-tae. Ang palayaw niya ay Do-sik at kaya niyang baliin ang buto ng ibang tao. Magaling magtulungan sina Ji-tae at Do-sik. Kaya rin ang dalawang ito na magbenta ng mga bagay sa kulungan. Kahit phone, sigarilyo o ipinagbabawal na gamit, kaya nilang hanapan ng ibang bilanggo. Dahil sobrang nabugbog si Do-sik ni Jang Ho, nagsimulang maawa si Hyun-soo. Nang matanggap ni Hyun-soo ang gamot niya sa asma, kinuha rin niya ang painkiller para kay Do-sik pero hindi inasahan ni Hyun-soo na madidiskubre ito ni Baek Ho at Jang Ho. Agad na pinalitan ni Jang Ho ang target niya at sinimulang ibuli si Hyun-soo. Nang tuturuan na sana ni Jang Ho at Baek Ho ng leksyon si Hyun-soo, may malinaw na boses na narinig mula sa malayo. Malamig na tumingin sa kanila sina Ji-tae at Do-sik. Akala ni Baek Ho ay nagalit si Ji-tae kay Hyun-soo kaya mabilis niyang hinatak pabalik si Jang Ho. Kasabay nito, sa labas ng kulungan, patuloy na nagpunta kung saan-saan si Lawyer Jong-han para kay Hyun-soo. Nagsimulang mag-imbestiga si Lawyer Jong-han. Kung tatanggi si Hyun-soo na aminin ang kasalanan, papatungan siya ng pulis ng ibang kaso tulad ng drug trafficking o violence. Tinatarget din ng pulis si Hyun-soo at siguradong ikukulong nila siya hanggang sa mamatay siya. Sa oras na ito, nakaramdam si Lawyer Jong-han ng pressure na hindi pa niya nararanasan noon. Pumunta si Lawyer Jong-han sa bahay ni Hyun-soo. Dumating si Lawyer Jong-han hindi lang para pag-usapan ang direksyon ng defense, kundi para humingi rin ng legal fees sa mga magulang ni Hyun-soo. Nang makita ni Lawyer Jong-han ang maliit na bahay sa harap niya, alam niyang hindi mayaman ang pamilya ni Hyun-soo. Kaya, binabaan ni Lawyer Jong-han ang fee. Pagkatapos makilala ni Lawyer Jong-han ang mga magulang ni Hyun-soo, napagtanto niyang mas mahirap ang pamilya ni Hyun-soo kaysa sa iniisip niya. Kahit anong presyo ang ialok ni Lawyer Jong-han, hindi ito kayang bayaran ng matandang mag-asawa. Patuloy na binabaan ni Lawyer Jong-han ang defense fee, pero sa huli, hindi pa rin nagkasundo ang dalawang panig. Sa oras na ito, biglang nakatanggap si Lawyer Jong-han ng balita na malapit ng magdaos ng press conference ang prosecutor kaya nagmadali siyang puntahan ito. Sinabi ni Lawyer Jong-han na sa tingin niya, hindi si Hyun-soo ang pumatay dahil kakakilala pa lang ni na Hyun-soo at Guk-hwa. Imposibleng masaksak ni Hyun-soo si Guk-hwa ng 13 beses. Sumagot ang prosecutor na hindi ganoon ang iniisip niya. Ayon sa kanya, pinatay ng salarin si Guk-hwa sa isang malupit na paraan. Marahil hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng krimen. Inakusahan ni Lawyer Jong-han ang pulis na kailangan nilang arestuhin si Hyun-soo dahil wala silang mahanap na kahit anong kapaki-pakinabang na ebidensya. Mabilis na nagsimula ang police press conference. Nakaupo rin ang mga magulang ni Hyun-soo sa harap ng TV habang nanonood. Sinabi ng prosecutor na si Hyun-soo ay isang serial killer. Ibinunyag pa niya ang tunay na mukha ni Hyun-soo kaya nalaman ng lahat ng ibang bilanggo na si Hyun-soo ay isang pumatay. Nagulat si Hyun-soo nang makita ito at mabilis siyang tumawag kay Lawyer Jong-han para magtanong. Sumagot si Lawyer Jong-han na ang susunod na 10 araw ang magiging interrogation period. Pagkatapos ng 10 araw, magdedesisyon ang korte kung pananatilihin bang nakakulong si Hyun-soo o hindi. Sinabi ni Lawyer Jong-han kay Hyun-soo na huwag masyadong mag-isip. Tiniyak niya na patuloy siyang hahanap ng paraan. Kumalma si Hyun-soo matapos marinig ito. Pagkatapos ibaba ni Lawyer Jong-han ang tawag, pumunta siya para harapin ang mga reporter. Nang tumayo si Lawyer Jong-han sa harap ng maraming kamera, sinabi niya na inaabuso ng pulis ang kapangyarihan nila. Wala silang matibay na ebidensya pero hinusgahan na nilang guilty si Hyun-soo. Live na na-broadcast ang interview ni Lawyer Jong-han. Nakita rin ni Lawyer Mi-kyung ang balita kaya agad niyang inimbestigahan ang home address ni Hyun-soo. Lumabas na si Mi-kyung ay representative lawyer ng isang law firm. Gusto niyang gamitin ang kaso ni Guk-hwa para pagandahin ang reputasyon niya. Sa madaling salita, gusto ni Mi-kyung na gamitin ang kasong ito para sa advertising. Isinama ni Mi-kyung ang babaeng lawyer na si Soo-jin para makipagkita sa mga magulang ni Hyun-soo. Sinabi ni Mi-kyung na si Lawyer Jong-han ay isa lang walang masyadong karanasan na abogado at ang law firm niya ay napakasikat. Ang mga abogado rito ay lahat magagaling na tao sa industry. Ang mahalaga, sinabi ni Mi-kyung na naaawa siya kay Hyun-soo kaya i-defend niya ito ng libre. Kaya pumayag ang mga magulang ni Hyun-soo na magpalit ng abogado. Sa oras na iyon, miserable ang buhay ni Hyun-soo sa kulungan. Bihira ang serial killer sa kulungan. Kaya nagdesisyon ang ibang bilanggo na sila mismo ang umakto bilang mga judge. Tinakpan nila ang ulo ni Hyun-soo gamit ang isang itim na bag. Dinala nila si Hyun-soo sa isang special room. Nilagyan nila ng lubid ang leeg ni Hyun-soo at hinila siya pataas. Marahas na nagpumigla si Hyun-soo pero wala itong silbi. Mabuti na lang, dumaan ang isang prison guard sa kritikal na sandali kaya nailigtas ni Hyun-soo ang buhay niya. Kasabay nito, patuloy na nag-imbestiga si Lawyer Jong-han. Niloko niya ang pulis para makapasok sa lugar kung saan pinatay si Guk-hwa. Balak niyang maghanap ng mas maraming clue sa bahay. At tama nga, may nadiskubre si Lawyer Jong-han na nakakagulat. May isang taong nagngangalang Junho na sangkot sa kaso.
May express delivery goods din si Gukhwa sa bahay niya, pero hindi pa alam ni Lawyer Jonghan na napalitan na siya. Pumunta si Lawyer Jonghan sa market para bumili ng underwear para kay Hyunsu. Binigyan din ni Lawyer Jonghan ng pera si Hyunsu sa kulungan. Tutal, kailangan ni Hyunsu ng pera habang nasa kulungan siya. Pero nang banggitin ni Hyunsu ang pagpapalit ng abogado, sobrang walang nagawa si Lawyer Jonghan. Sinabi ni Hyunsu na ang bagong abogado ay si Mikyung. Pumayag siyang i-defend siya ng libre. Nang marinig iyon ni Lawyer Jonghan, naintindihan niya ang lahat. May gustong sabihin si Lawyer Jonghan, pero pinag-isipan niya ito at tumigil. Isang araw, pumunta si Dusik para makita si Hyunsu. Dinala ni Dusik si Hyunsu sa isang kwarto. Nakaupo roon si Jitaye habang naninigarilyo. Hindi kalayuan, may 5 bilanggo na nakaluhod. Lumabas na nadiskubre ni Jitaye ngayon na may palihim na nagbebenta ng sigarilyo. Kaya gusto niyang sabihin ni Hyunsu kung sino iyon. Naalala ni Hyunsu na nang bumalik siya sa cell niya, nakita niya silang nakikipag-trade sa isa't isa. Pero ayaw ni Hyunsu na mapasok sa gulo, kaya sinabi niya kay Jitae na hindi niya alam. Pero maraming taon nang nasa kulungan si Jitae. Nakikita niya sa ekspresyon ni Hyunsu na alam nito kung sino iyon. Kaya dahan-dahang lumapit si Jitae kay Hyunsu. Sa huli, sinabi pa rin ni Hyunsu kung sino iyon. Nang umalis si Hyunsu sa kwarto, narinig niya ang malungkot na sigaw ng taong iyon. Noong gabing iyon, biglang nagising si Hyunsu sa gulat. Habang sinusubukan pa ni Hyunsu na kumalma mula sa bangungot niya, nakita niya si Dusik na winakasan ang sarili niyang buhay at umalis sa mundong ito. Nang kunin ng prison guard si Dusik, tumingin si Jang-ho kay Hyunsu. Para bang inaanunsyo ni Jang-ho na ang susunod na mabubuli ay si Hyunsu. Dahil sa takot, nanginginig si Hyunsu at bigla niyang gustong tumakas mula sa kulungan. Pero paano makakatakas ang isang high school student mula rito? Mabilis na nahuli ng mga prison guard si Hyunsu. Pagkatapos, ginamit nila ang mga baton sa kamay nila para saktan siya ng matindi. Pinadapa nila si Hyunsu at binugbog bago siya itinapon sa solitary confinement. Sa labas ng kulungan, nakikipag-usap ang prosecutor kay Captain Sang Beom. Plano nilang paggamitin si Hyunsu ng lie detector. Kung hindi papayag si Hyunsu, mapapatunayan na may tinatago siyang katotohanan. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng prosecutor ng dahilan para kasuhan si Hyunsu. Kung ipakita ng makina na hindi nagsisinungaling si Hyunsu, okay lang din dahil hindi magagamit bilang ebidensya ang resulta. Sa madaling salita, hindi ito makakasama sa kanila. Kinabukasan, mabilis na kumilos ang dalawa. Dinala nila si Hyunsu sa isang private room. Tinakot siya ng prosecutor na base sa kasalukuyang ebidensya, pinakamababa ng sentensya kay Hyunsu ang habambuhay na pagkakakulong. Pagkatapos ng ilang pangungumbinsi, binanggit ng prosecutor ang lie detector. Sinabi niya na makakatulong ang makinang ito para malinis ni Hyunsu ang hinala sa kanya. Sa oras na ito, dagdag din ni Captain Sang Beom. Sinabi niya na pinakakinaiinisan ng mga bilanggo sa kulungan ang mga pumatay. Kung mapapatunayan ng lie detector na wala namang pinatay si Hyunsu, hindi lang siya makakakuha ng suporta ng publiko, mababawasan din ang pambubuli ng ibang bilanggo kay Hyunsu. Mas mababawasan ang paghihirap ni Hyunsu sa kulungan. Makalipas ang ilang sandali, na-manipulate si Hyunsu sa isip ng dalawa at mabilis siyang pumayag na gamitin ang lie detector. Tinawagan ni Captain Sang Beom si Lawyer Jonghan na nagsabi sa kanya na malapit nang gamitin ni Hyunsu ang makina. Nang malaman ni Captain Sang Beom na nagpalit na ng abogado si Hyunsu, tinawagan niya si Mikyung. Sinagot ni Mikyung ang phone at nagalit dahil pumayag si Hyunsu nang hindi humihingi ng opinyon niya. Pero umabot na sa ganito ang sitwasyon, kaya kinailangan ni Mikyung na papuntahin si Sujin doon para i-check. Kahit hindi nakasali si Lawyer Jonghan sa kasong ito, alam niyang malapit nang mahirapan si Hyunsu nang marinig niyang sasailalim ito sa lie detector test. Ang asawa ni Lawyer Jonghan ay isang researcher sa National Institute of Science kung saan nagtatrabaho rin ito. Kaya umasa si Lawyer Jonghan sa connections ng asawa niya para mauna siyang makarating sa lie detector test site. Patuloy pa ring tinatrap muna ni na Captain Sang Beom at ng prosecutor si Hyunsu. Habang nasa daan sila, ikinuwento ni Captain Sang Beom kay Hyunsu ang kamalasan ni Gukhwa. Pagkatapos, dinala ni Captain Sang Beom si Hyunsu para makita ang katawan ni Gukhwa. Dahil dito, nakaramdam ng guilt si Hyunsu. Nang atakihin ang asma ni Hyunsu, kinuha ni Captain Sang Beom ang bote ng gamot at sinabing bawal uminom ng kahit anong gamot si Hyunsu bago ang lie detector test. Pero ang mas absurd pa, ang mga tanong ng prosecutor ay lahat nakabase sa premise na guilty si Hyunsu. Nakaramdam ba ng pleasure si Hyunsu nang patayin niya si Gukhwa? Ang ganitong mga tanong ay pwede lang sagutin ng yes o no. Kaya kahit paano sumagot si Hyunsu, parang inaamin niya nang hindi direkta na may pinatay siya. Iniwan din ni Captain Sang Beom ang inhaler sa tabi ni Hyunsu para mas lalo niyang maramdaman ang sakit. Kakasimula pa lang magtrabaho ni Sujin noon, kaya wala pa siyang masyadong experience. Tinawagan niya si Mikyung pero walang sumagot. Kaya dinala ni Lawyer Jonghan si Sujin sa monitoring room. Tinuruan ni Lawyer Jonghan si Sujin kung paano gamitin ang batas para kontrahin si Captain Sang Beom. Sa huli, napigilan din nila na ma-interrogate ulit si Hyunsu. Sinabotahe ni Lawyer Jonghan ang plano ni na Captain Sang Beom at ng prosecutor. At dahil doon, nailigtas niya ulit si Hyunsu. Pero kahit nailigtas si Hyunsu, pinahirapan pa rin siya ng pulis. Nang bumalik siya sa kulungan, binugbog ulit si Hyunsu ni Jang-ho.
Pati si Ji-tae ay pumunta para makita si Hyun-soo. Binigyan ni Ji-tae si Hyun-soo ng isang libro ng repentance at sinabing bukas na ang araw ng interrogation. Sinabi ni Ji-tae na kung makakabalik sa kalayaan si Hyun-soo, napakaganda noon. Pero kung kailangan bumalik dito ni Hyun-soo, kailangan niyang magdesisyon kung magpapatuloy siyang mabuli ng White Tigers o sasali si Hyun-soo sa Lions. Kinabukasan, nang maganap ang trial, binigyan ni Ji-tae si Hyun-soo ng isang pares ng salamin. Pinaalalahanan siya ni Ji-tae na napakahalaga ng ayos ng damit sa korte. Sinabihan ni Ji-tae si Hyun-soo na magsuot ng salamin para magmukha siyang mas marunong at masunurin, para mas malaki ang chance na tanggapin siya ng publiko at ng judge. Kasabay nito, pumunta si Lawyer Jong-han sa libing ni Guk-hwa. Nakita ni Lawyer Jong-han ang isang babae na nagngangalang Ho Jong at sa pamamagitan ng photo ng crime scene, nakahanap si Lawyer Jong-han ng bagong clue. May habit si Guk-hwa na gumamit ng fentanyl. Isa itong clinical pain reliever at anesthetic. Depende sa dami ng gamot na ginamit, pwede itong maging lason. Kaya naman, mahigpit na kinokontrol ng maraming bansa ang fentanyl. Kapag may pahintulot lang ng doktor, saka lang maglalakas loob ang hospital na gamitin ito sa pasyente. Sa pamamagitan ng clues mula sa social networks, nahanap ni Lawyer Jong-han ang hospital na nagbigay ng fentanyl kay Guk-hwa. Pagkatapos, tinanong ni Lawyer Jong-han kung nireseta ba ng doktor ang fentanyl kay Guk-hwa. Balak sana ng doktor na sumagot ng casual lang, pero dahil napakaraming alam ni Lawyer Jong-han tungkol sa batas, kinailangan ng doktor na ipakita ang preskripsyon ni Guk-hwa. Lumabas na 3 taon nang gumagamit ng droga si Guk-hwa. Mabilis na naganap ang pangalawang trial. Sinabi ng prosecutor na napakalupit ng paraan ni Hyun-soo. Ginahasa ni Hyun-soo si Guk-hwa at pagkatapos ay pinatay siya. Malaki ang epekto ng kilos na ito sa society, kaya kailangan ng pulis na ikulong si Hyun-soo para sa review. Pero iniisip ni Mi-kyung na kailangang suriin ng mabuti ang kaso. Ipinaglaban ni Mi-kyung na palaging mabuting estudyante si Hyun-soo. Isa siyang model student na may mahusay na academic performance sa school. Kaya hindi pwedeng maging panganib si Hyun-soo sa society. Pinakita rin ni Mi-kyung kay Hyun-soo ang mga sugat sa katawan niya sa lahat. Sinubukan ni Mi-kyung na ipagtanggol siya sa judge, sinasabing inabuso si Hyun-soo. Pagkatapos, hiniling ni Mi-kyung na bawiin ang pagkakakulong ni Hyun-soo, pero malinaw na hindi binitawan ng prosecutor si Hyun-soo. Sinisi niya si Hyun-soo dahil tumanggi itong sumailalim sa lie detector test. Bukod pa roon, sinabi niya na gusto nitong tumakas habang iniimbestigahan, kaya ganoon kalala ang mga sugat ni Hyun-soo mula sa pulis. Gusto sanang ipagtanggol ni Hyun-soo ang sarili niya, pero hindi siya binigyan ng prosecutor ng kahit anong chance. Patuloy siyang humanap ng butas sa mga salita ni Hyun-soo. Sa huli, nakumbinsi ang judge, kaya ipinagpatuloy niya ang detention kay Hyun-soo. Agad nang umiti ng panalo ang prosecutor. Galit na galit si Mi-kyung at sinisi ang lahat sa pagtakas ni Hyun-soo. Ibinato ni Mi-kyung ang mga dokumento sa assistant niya at umalis nang hindi na lumilingon. Sa kabilang banda, pinigilan ni Lawyer Jong-han si Soo-jin. Ibinigay ni Lawyer Jong-han sa kanya ang prescription ni Guk-hwa. Nang matanggap ni Mi-kyung ang document na ito, agad siyang nakaisip ng bagong paraan. Samantala, bumalik si Hyun-soo sa kulungan ng desperado. Nang dumaan si Hyun-soo sa isang kapwa bilanggo, nahiwa siya ng toothbrush ng kalaban. Agad na tumakbo si Hyun-soo papunta sa infirmary pero nakaalis na ang medical staff sa trabaho. Mabuti na lang, tinulungan ni Ji-tae si Hyun-soo na tahiin ang sugat. Sinamantala ni Ji-tae ang pagkakataon para sabihin na hindi mahalaga kung si Hyun-soo ba ang pumatay o hindi. Ang mahalaga ay kailangan ni Hyun-soo na humanap ng paraan para mabuhay sa kulungang ito. Sa kabilang side, dinala ni Mi-kyung ang prescription ni Guk-hwa para makipagkita sa prosecutor. Sa oras na ito, naintindihan din ng prosecutor na napakahalaga ng bagong ebidensya. Gusto ni Mi-kyung na gamitin ang document na ito para sumikat at kasabay nito, gusto niya itong gamitin para pagandahin ang resume niya. Magkakaroon siya ng chance na ma-promote sa posisyon ng prosecutor general. Kaya, nag-usap ang dalawa. Hindi nila hinahanap ang katotohanan at ang iniisip lang nila ay ang sarili nilang interes. Sa huli, gumawa ng desisyon ang dalawa. Nasentensyahan si Hyun-soo ng 10 taon sa kulungan para sa manslaughter at hindi na pwedeng mag-appeal. Parehong naging panalo ang prosecutor at si Mi-kyung at ang nag-iisang pinakanasaktan ay si Hyun-soo. Kinabukasan, pumunta si Mi-kyung sa kulungan at sinabi kay Hyun-soo na sa kasalukuyang sitwasyon, napakalaki ng posibilidad na masentensyahan siya ng habambuhay na pagkakakulong o kamatayan. Ginawa ni Mi-kyung ang lahat para makuha ang resultang ito. Pagkatapos, patuloy niyang kinumbinsi si Hyun-soo na parang mahaba ang 10 taon, pero ito na ang pinakamagaan na parusa sa ngayon. Kung magbabago ng maayos si Hyun-soo, kailangan lang niyang magsilbi ng 5 taon sa kulungan para makalaya. Hindi kinaya ni Hyun-soo ang pagmamakaawa ni Mi-kyung at sa huli, pumayag siyang umamin ng kasalanan sa court. Pagkatapos marinig ang desisyon, sinabi ni Lawyer Jong-han na hindi masama pakinggan ang kondisyon na ito, pero habang buhay na mananatili ang mantsa kay Hyun-soo. Tinanong ni Hyun-soo kung ano ang gagawin ni Lawyer Jong-han kung siya ang nasa sitwasyong iyon. Sumagot si Lawyer Jong-han na tatanungin niya ang sarili niya kung siya ba ang pumatay. Nagsimula ulit ang trial. Umamin si Mi-kyung sa ngalan ni Hyun-soo. Habang naghihintay ang lahat na umamin si Hyun-soo para makakuha ng benepisyo, biglang inanunsyo ni Hyun-soo na wala siyang pinatay. Nadismaya ang lahat sa desisyon ni Hyun-soo. Pakiramdam ni Mi-kyung ay niloko siya. Agad siyang umatras sa kaso at iniwan ang lahat kay Soo-jin.
Sa kabilang banda, pagkatapos bumalik ni Hyun-soo sa kulungan, kinuha siya ni Baek-ho. Tinakot ni Baek-ho si Hyun-soo gamit ang toothbrush. Hiningi ni Baek-ho na magbayad si Hyun-soo ng 3 pakete ng sigarilyo bilang protection fees. Makakabili lang si Hyun-soo ng sigarilyo kay Ji-tae sa halagang 200,000 won bawat pakete at 1 pakete lang bawat buwan ang pwedeng bilhin ni Hyun-soo. Pero sa pagkakataong ito, nilabag ni Ji-tae ang rules. Binigyan niya si Hyun-soo ng 1 pang pakete pero hindi pa rin sapat ang 2 pakete para sa hinihingi ni Baek-ho. Idiniin ni Baek-ho si Hyun-soo sa pader. Pagkatapos, ginamit niya ang toothbrush para gumuhit ng hiwa sa leeg nito at patuloy na binugbog si Hyun-soo. Hiningi rin ni Baek-ho na dapat may 2 pang pakete ng sigarilyo si Hyun-soo bukas. Pagkatapos noon, mayabang na umalis si Baek-ho. Para mabuhay, wala nang choice si Hyun-soo kundi tawagan ang tatay niya para humingi ng pera. Pagkatapos noon, hinanap ni Hyun-soo si Ji-tae para bumili ng sigarilyo pero dumating pa rin si Baek-ho para guluhin si Hyun-soo. Sinabi ni Baek-ho na gusto niya ng 2 pakete ng menthol cigarettes at pagkatapos ay pinadapa niya si Hyun-soo sa lupa. Pagkatapos noon, ginamit ni Baek-ho ang upos ng sigarilyo para pahirapan siya. Mabuti na lang, dumating si Ji-tae para iligtas siya sa oras. Dahil doon, nailigtas ang braso ni Hyun-soo. Dinala ni Ji-tae si Hyun-soo sa infirmary para gamutin ang sugat niya. Pagkatapos noon, tinuruan ni Ji-tae si Hyun-soo kung paano mabuhay sa kulungan. Nahuli rin ni Ji-tae si Baek-ho at pinilit siyang humingi ng tawad kay Hyun-soo. Noong una, sobrang matigas ang ulo ni Baek-ho pero minaliit niya si Ji-tae. Brutal na binugbog ni Ji-tae ang mukha ni Baek-ho. Pagkatapos, sinunog ni Ji-tae ang kamay nito gamit ang kumukulong tubig na 200 degrees Celsius. Kawawang umiyak si Baek-ho sa sahig at matagal bago dumating ang mga pulis. Pero hinila si Baek-ho papunta sa isang madilim na kwarto dahil lahat ng pulis dito ay nasuhulan ni Ji-tae. Sa kabilang side, naging abogado na ni Hyun-soo si Soo-jin. Pero alam ni Soo-jin na hindi pa sapat ang kakayahan niya. Kaya hinanap ni Soo-jin si Lawyer Jong-han para makipag-cooperate. Hindi nagtagal, pumunta rin si Lawyer Jong-han sa kulungan. Sinabi ni Lawyer Jong-han kay Hyun-soo na kailangan niyang magtiis hanggang dulo at huwag sumuko. Magiging mahabang laban ito. Kahit maliit lang ang pag-asa ni Hyun-soo, kailangan niyang kumapit dito dahil kapag sumuko si Hyun-soo, matatapos ang lahat. Kakabalik pa lang ni Hyun-soo sa prison cell nang tinawag ulit siya ni Ji-tae. Sinabi ni Ji-tae na kinailangan lumipat ng school ang kapatid ni Hyun-soo dahil sa school violence at na-impound ang taxi ng tatay ni Hyun-soo. Ngayon, kaya na lang mag-deliver ng goods ng tatay ni Hyun-soo para kumita. Pagkatapos, sinabi ni Ji-tae kay Hyun-soo na pwede niya siyang tulungan sa ilang bagay. Hiningi rin ni Ji-tae na tulungan siya ng kabilang panig sa isang bagay bilang kapalit. Pero bago pa makapagsabi ng oo si Hyun-soo, tinurukan siya ni Ji-tae ng painkiller. Pagkatapos, idiniin ni Ji-tae si Hyun-soo sa kama at binali niya ang isang braso ni Hyun-soo. Sinabi ni Ji-tae na ginawa niya ang lahat ng ito para madala si Hyun-soo sa outside hospital para magpagamot. Hindi magtatagal ay babalik si Hyun-soo pagkatapos magamot ang braso niya. Pero pagkatapos ay mapipilitan siyang tanggalin ang bandage. Ang fentanyl ay isang clinical painkiller pero pwede rin itong maging lason. Gusto ni Ji-tae na samantalahin ang ingredients sa gamot na iyon. Gagamitin ito ni Ji-tae para masatisfy ang sariling pangangailangan niya sa droga. Sa kabilang banda, pumunta si Lawyer Jong-han sa kapatid ng asawa niya na si Sol-hwa. Hiniling ni Lawyer Jong-han na tulungan siya nitong pumunta sa scene ng investigation dahil si Sol-hwa ay isa ring medical doctor sa laboratory. Mabilis na nakahanap si Sol-hwa ng maraming kapaki-pakinabang na clue. Kasabay nito, aktibo ring naghahanda sina Captain Sang Beom at ang prosecutor pero magkaiba ang paraan nila ng paggawa. Magkaiba rin ang mga method nila. Naniniwala lang si Captain Sang Beom sa ebidensya kaya kung saan-saan siya nag-imbestiga. Pero ang prosecutor ay hindi na isang spy kaya inimbitahan niya ang isang taong malapit ng ikasal para kumain ng barbecue. Gusto niyang gamitin ang connections niya para makonvict si Hyun-soo. Kinabukasan, nagsimula ulit ang trial. Sa pagkakataong ito, ginamit ang jury system. Basta makuha ni Hyun-soo ang tiwala ng jury, pwede siyang maging panalo sa kaso. Sinabi ng prosecutor na ginahasa, pinatay at tumakas si Hyun-soo dahil natakot siyang mahuli sa krimen. Ipinakita ng prosecutor ang mga photo ng araw-araw na buhay ni Guk-hwa. Gusto niya itong gamitin para makuha ang simpatya ng jury pero hindi handang sumuko si Lawyer Jong-han. Ipinakita rin ni Lawyer Jong-han ang mga photo ng araw-araw na buhay ni Hyun-soo. Sa bawat photo, masayang nakangiti si Hyun-soo na nagpapakita na isa siyang energetic na binata. Ipinaliwanag ni Lawyer Jong-han sa lahat na ang isang masayahing binata na walang criminal record na sasaksak ng isang tao ng 13 beses ay ganap na hindi tugma sa realidad at logic. Nang hindi matukoy ng debate kung sino ang panalo o talo, agad na ginamit ng prosecutor ang huling trick. Iyon ang taong inimbitahan niya sa barbecue kagabi. Ang taong ito ay isang senior forensic scientist na may higit sa 20 taon ng experience. Sinabi niya na ang sugat sa kamay ni Guk-hwa ay gawa ni Hyun-soo, pero ipinakita ni Lawyer Jong-han ang drug test report. 3 uri ng droga ang nakita sa katawan ni Hyun-soo. Kahit ang medical examiner ay kinailangang aminin na ang 3 drogang ito ay pwedeng mag-react sa isa't isa na nagdudulot ng memory loss at sakit. Kahit putulin pa ng isang tao ang binti ni Hyun-soo, wala siyang mararamdaman. Kaya,
May isa pang posibilidad kung paano nasugatan ang katawan ni Gukhwa. Sa ganoong kaso, tuluyan nang nawala ang huling pag-asa ng prosecutor. Sobrang hindi siya makapaniwala, kaya agad siyang napasubsob sa mesa, pero mabilis na nakabawi ang prosecutor. Inimbitahan ng prosecutor ang isang babaeng pulis para itest ang kanyang breathalyzer. Gusto niyang patunayan na tumakas si Hyun-soo dahil natatakot siyang mahuli sa krimen. Pero itinuro ni Soo-jin na napaka-unreasonable ng breathalyzer ng babaeng pulis at patay pa ang battery noon. Samantala, hindi mapatunayan ng babaeng pulis na lasing si Hyun-soo habang nagmamaneho, pero dinala niya pa rin ito sa police station. Pinatestigo ulit ng prosecutor ang lalaking pulis. Sinabi ng lalaking pulis na tinanong ni Hyun-soo kung patay na si Gukhwa. Ipinakita ng statement na iyon na kinukumpirma ni Hyun-soo ang kondisyon ni Gukhwa pero wala siyang simpatya sa biktima. Nakipagtalo si Soo-jin sa police officer, sinasabing maaaring nag-aalala si Hyun-soo sa namatay. Nanlisik ang mata ng police officer at nagsinungaling na hindi tunog pag-aalala ang mga salita ni Hyun-soo. Pagkatapos, ipinakita ni Soo-jin ang driving recorder. Ipinakita ng ebidensya na ginamit pala ng police officer ang lottery ticket ni Gukhwa. Talagang nadismaya rito ang jury, hindi na sila naniwala sa kahit anong salita ng police officer. Wala nang magawa ang prosecutor kundi gamitin ang huling paraan niya. Inimbitahan niya ang homeroom teacher ni Hyun-soo. Sinabi ng homeroom teacher na nasangkot si Hyun-soo sa away noong high school. Itinulak pa ni Hyun-soo ang isang kaibigan pababa ng hagdan. Binanggit ng prosecutor ang nakaraan na ito dahil gusto niyang patunayan na may seryosong tendency si Hyun-soo sa violence. Pero hindi inaasahan ng prosecutor na ginawa ito ni Hyun-soo sa kaklase niya dahil ininsulto ng kaklaseng iyon ang pamilya niya. Sobrang nagsisi rin si Hyun-soo pagkatapos noon. Humingi ng tawad si Hyun-soo sa kabilang panig at napatawad siya. Matapos marinig ng lahat ang sinabi ni Hyun-soo, nalungkot ang jury at ang audience. Unti-unting nagbago ang attitude nila at nakaramdam sila ng simpatya kay Hyun-soo. Nang makuha ni Hyun-soo ang simpatya ng jury, patuloy na sinabi ni Soo-jin na maraming tao sa korte ngayon pero lahat ng tao ay nagkakamali. Nagkamali ang pulis nang arestuhin nila si Hyun-soo at pagkatapos ay gusto pa siyang i-frame sa pagpatay na parehong hindi patas at hindi makatuwiran. Unti-unting sumang-ayon ang mga miyembro ng jury. Dahil sa mahusay na performance ni Soo-jin, ngumiti si Lawyer Jong-han ng may kasiyahan. Pagkatapos noon, natapos ang trial. Pumunta si Lawyer Jong-han sa detention center. Kinuha niya ang photo na kuha sa crime scene at nalaman niyang hindi kinain ni Hyun-soo ang prutas sa mesa. Ang kutsilyong nakita kay Hyun-soo ay kinuha ni Gukhwa mula sa kitchen. Kaya, nasaan ang fruit knife sa mesa? Parehong gumamit ng droga sina Gukhwa at Hyun-soo. Hindi nagreseta ang doktor ng kahit anong gamot kay Gukhwa sa nakaraang 2 linggo. Kaya, saan nanggaling ang droga? Sa sandaling ito, biglang may naalala si Hyun-soo. Sinabi ni Gukhwa na 1 linggo ang nakaraan, nag-away sila ng boyfriend niya. Pinagsama sa package sa scene at sa information sa social media account ni Gukhwa, agad na nahulaan ni Lawyer Jong-han. Ang kaibigan ni Gukhwa ay isang babae na nagngangalang Ho-jong. Mabilis na nahanap ni Lawyer Jong-han si Ho-jong. Noong una, tumangging makipag-cooperate si Ho-jong, pero si Ho-jong ay isang taong kulang lang sa kaalaman sa batas. Kaya hindi siya naging match kay Lawyer Jong-han. Sinabi ni Lawyer Jong-han na kung hindi ipapaliwanag ni Ho-jong kung saan nanggaling ang droga, ire-report niya ito sa pulis at malamang dalhin siya para imbestigahan. Sa ilalim ng pressure mula kay Lawyer Jong-han, ibinunyag ni Ho-jong na ang supplier ng droga ay si Ki-jong. Krimen ang pagbebenta ng droga. Siyempre, hindi basta aamin si Ki-jong sa kasalanan niya. Kaya, gumamit si Lawyer Jong-han ng isa pang trick. Iniwan ni Lawyer Jong-han ang phone niya sa store ni Ki-jong at lumabas siya para manigarilyo. Pagkatapos, bumalik si Lawyer Jong-han sa store para kunin ang phone niya. At tama nga, nakuha ni Lawyer Jong-han ang recording ni Ki-jong. Lumabas na nang makita ni Ki-jong na hinahanap siya ni Lawyer Jong-han, agad niyang nalaman na umamin si Ho-jong. Kaya tumawag si Ki-jong para sisihin si Ho-jong. Nakuha ni Lawyer Jong-han ang recording na ito. Kalaunan, inanalyze ni na Lawyer Jong-han at Soo-jin ang recording. Nalaman nila na boyfriend ni Ho-jong si Ki-jong. Pero isang araw, uminom si Ki-jong at nakipagtalik kay Gukhwa. Kaya pinutol ni Ho-jong ang kontak niya kay Gukhwa. Akala ni na Lawyer Jong-han at Soo-jin ay mahahanap na nila ang pumatay, pero hindi nila inasahan na madidiskubre nila ang mga relasyon ni Gukhwa. Wala silang magawa, kundi ipagpatuloy ang pagsunod sa ebidensyang ito. Umaasa silang makakahanap sila ng ibang direksyon para sa investigasyon. Kasabay nito, isang grupo ng tao ang dumating sa kulungan. Hiniling nilang i-check ang listahan ng mga taong nasa medical parole. Si Hyun-soo ang target nila. Lumabas na tinulungan ni Hyun-soo si Ji-tae na mag-transport ng droga. Dahil nangyari ang arrest incident ng doktor, nakuha nito ang atensyon ng mga miyembro ng anti-drug squad. Nahati sa 2 grupo ang anti-drug squad. Ang captain, ang responsable sa pag-interrogate kay Ji-tae, at ang vice captain ang haharap kay Hyun-soo. Sinabi ng captain kay Ji-tae na ang purpose niya ay hulihin si Hyun-soo. Basta sabihin ni Ji-tae ang totoo, magiging okay ang lahat. Sa side naman na ito, ganoon din ang sinabi ng vice captain. Kung mapapatunayan ni Hyun-soo na si Ji-tae ang mastermind, pwede nilang pakawalan si Hyun-soo. Pero hindi naniwala si Ji-tae sa captain kahit kaunti. Mayabang na kinausap ni Ji-tae ang kabilang panig.
Sinabi ni Jitay na 7 beses nang napalitan ang prison guards dito, pero ligtas pa rin siya dahil tinatanggap ng lahat ang pabor ni Jitay. Galit na galit ang captain pero bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa superior niya. Gusto ng superior na agad umatras ang captain. Sinuhulan din ni Jitay ang superior ng captain. Ipinasa rin ng vice captain ang impormasyon na walang sinabi si Hyun-soo. Pagkatapos umalis ng anti-drug team, tumingin si Jitay kay Hyun-soo nang may paghanga. Kaya ginamit ni Jitay ang connections niya para matulungan si Hyun-soo na mabawi ang taxi na na-impound ng tatay ni Hyun-soo. Ibinigay din ni Jitay ang cellphone ni Hyun-soo para sa confirmation. Matapos makatanggap si Hyun-soo ng siguradong sagot mula sa tatay niya, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Kasabay nito, ipinahayag din ni Hyun-soo ang paghanga niya sa kapangyarihan ni Jitay. Ibinigay ni Jitay ang phone kay Hyun-soo at sinabing kung gusto niya, pwede niyang tawagan ang tatay niya. Sa kabilang side, chinek din ni Lawyer Jong-han ang surveillance camera at nadiskubre na noong gabi ng pagpatay, may isang lalaki na sumusunod kina Hyun-soo at Guk-hwa. Nang pumunta ang dalawa sa riverside para magpahangin, nakatayo rin doon ang lalaki hindi kalayuan at hindi umalis. Nag-imbestiga sina Lawyer Jong-han at Soo-jin at nalaman na ang lalaki, si Lee Cheon, ay isang delivery man. Mabilis na tumakbo sina Lawyer Jong-han at Soo-jin papunta sa delivery company. Alam nilang may criminal record si Lee Cheon sa pananakit ng iba. Hanggang ngayon, kailangan pa ring mabuhay ni Lee Cheon na may electronic shackles. Nalaman ito ng company at mabilis na tinanggal si Lee Cheon sa trabaho. Oras na ng trial. Naghiwalay sina Lawyer Jong-han at Soo-jin para kumilos. Si Soo-jin ang responsable sa pag-attend sa trial at si Lawyer Jong-han naman ang hahanap kay Lee Cheon. Pumunta si Lawyer Jong-han sa isang abandonadong landfill at nahanap si Lee Cheon. Sinabi ni Lawyer Jong-han kay Lee Cheon na ipinakita ng surveillance video sa scene na sinundan niya sina Hyun-soo at Guk-hwa noong gabi ng insidente. Bukod pa roon, may criminal record din si Lee Cheon. Kung malalaman ito ng pulis, mas mabigat na sentensya ang matatanggap ni Lee Cheon. Habang patuloy na pinupukaw ni Lawyer Jong-han si Lee Cheon, agad na kinuha ni Lee Cheon ang palakol sa tabi niya. Biglang mabangis na ibinato ni Lee Cheon ang palakol kay Lawyer Jong-han. Hindi inaasahan, hindi natakot si Lawyer Jong-han kahit kaunti. Kailangan din ni Lawyer Jong-han na tumestigo si Lee Cheon sa korte. Si Lawyer Jong-han ay talagang isang abogado na may napakagandang professional ethics. Dahil gusto ni Lawyer Jong-han na tulungan ang mga inosenteng tao na makawala sa krimen, hindi niya inisip ang panganib at pinukaw niya si Lee Cheon. Mabuti na lang, bago pa pumunta si Lawyer Jong-han para hanapin si Lee Cheon, nakipag-contact na siya sa pulis para pumunta roon. Kaya, nang patuloy na gumamit si Lee Cheon ng karit para umatake ulit, ginawa ng pulis ang lahat para arestuhin si Lee Cheon. Kasabay nito, sa korte, muling binanggit ni Captain Sang Beom na may 3 chance si Hyun-soo na umamin, pero lagi itong umiwas. Pinapatunayan nito na si Hyun-soo ay isang kriminal na napakahusay magpanggap. Bukod pa roon, matatag ding sinabi ni Captain Sang Beom na napakakahina-hinala ng mga kilos ni Hyun-soo noong gabing iyon. Para bang papunta si Hyun-soo para maghanap ng target na papatayin. Si Hyun-soo, na dating kalmado, ay nainis din at tuluyan siyang nahulog sa bitag ni Captain Sang Beom. Sobrang nainis si Hyun-soo at ipinahayag ang pagtutol niya. Nakita ng prosecutor ang reaksyon ni Hyun-soo. Habang mas nainis si Hyun-soo, mas malaki ang chance na maipakita niya ang flaws niya. Kaya gumamit ang prosecutor ng provocation. Hiniling niya kay Hyun-soo na kausapin siya. Pwede sanang tumanggi si Hyun-soo pero lahat ng sama ng loob sa puso niya ay sumabog sa sandaling iyon. Sa huli, umupo si Hyun-soo sa witness stand at hinarap ang prosecutor. Noong una, nagbago ang jury ng trial pero sa pagkakataong ito, nawala kay Hyun-soo ang lahat ng dati niyang advantage. Ginawa ng prosecutor ang lahat para batikusin si Hyun-soo sa court. Sinabi niya na sinasabi ni Hyun-soo na isa siyang tapat at matinong tao pero ninakaw ni Hyun-soo ang kotse ng tatay niya kahit wala siyang lisensya. Nang makita ni Hyun-soo na may taong sugatan, hindi siya tumawag ng pulis. Sa halip sinira ni Hyun-soo ang crime scene at nagmadaling tumakas. Sinabi ng prosecutor na kung tumawag lang si Hyun-soo ng pulis, baka nailigtas pa niya ang buhay ni Guk-hwa. Tinanong ng prosecutor kung anong karapatan ng isang tulad ni Hyun-soo para ipaglaban ang pagiging inosente niya. Nang maalala ni Hyun-soo ang malagim na pagkamatay ni Guk-hwa, umusbong sa puso niya ang matinding guilt. Unti-unting bumagsak ang defense ni Hyun-soo. Pagkatapos, sinubukan siyang i-pressure ng prosecutor para tanungin siya. Tinanong niya ito kung may pinatay ba siya. Dahil sa guilt sa puso niya, nahirapan huminga si Hyun-soo. Bukod pa roon, uminom si Hyun-soo noong gabing iyon, kaya hindi niya maalala kung ano ang nangyari noon. Noong una, matatag na sinabi ni Hyun-soo na wala siyang pinatay. Pero ngayon, sinabi na lang ni Hyun-soo na hindi niya malinaw na maalala. Sobrang obvious na ang resulta ng trial. Parami ng parami ang naniwala na si Hyun-soo ang pumatay. Nang tawagan ni Lawyer Jong-han si Soo-jin para itanong ang resulta ng trial, umiyak si Soo-jin at humingi ng tawad kay Lawyer Jong-han. Sinabi ni Soo-jin na kasalanan niya ang lahat. Kung nakontrol lang niya si Hyun-soo, hindi magiging ganito ang resulta. Pagkatapos malaman ni Lawyer Jong-han ang sitwasyon, agad siyang pumunta sa kulungan para bisitahin si Hyun-soo. Sinabi ni Lawyer Jong-han kay Hyun-soo na huwag siyang makonsensya. Hindi niya ito kasalanan. Nasaksak si Guk-hwa ng 13 beses. Patay na siya at wala nang hininga. Kahit tumawag pa si Hyun-soo ng pulis noong oras na iyon, hindi niya na ito maililigtas.
Nang makita ni Lawyer Jong-han ang gumuho na hitsura ni Hyun-soo, naramdaman din niyang napakahirap ng kasong ito. Nang nasa prison cafeteria si Hyun-soo, nakita niya ang news report tungkol sa sarili niya. Sinimulan siyang pagtawanan ng mga preso. Sinasabing si Hyun-soo ay isang pumatay na may puso ng halimaw. Wala nang magawa si Hyun-soo kundi magtago mag-isa para ilabas ang galit at sama ng loob niya. Pero nakita pala ni Baek-ho ang eksenang ito, kaya agad siyang lumapit para kutsain si Hyun-soo. Sinabi ni Baek-ho kay Hyun-soo na huwag siyang mag-alala. Mabilis lang lilipas ang 30 taon. Kinuha rin ni Baek-ho ang isang puting phone at ipinagyabang ito sa harap ni Hyun-soo. Agad na nakaramdam ng masama si Hyun-soo. Agad niyang hinanap ang tulugan niya at nadiskubre niyang wala na ang phone. Alam ni Hyun-soo na ninakaw ito ni Baek-ho. Galit na galit din si Hyun-soo noong oras na iyon. Hinanap ni Hyun-soo si Baek-ho at gusto niyang ibalik ng kabilang panig ang phone, pero hindi ibinalik ni Baek-ho ang phone kay Hyun-soo. Binugbog pa siya ni Baek-ho ng napakalupit. Kahit gustong lumaban ni Hyun-soo, hindi niya kayang lumaban kay Baek-ho. Bilang resulta, masakit na nabugbog si Hyun-soo ni Baek-ho. Kinabukasan, kumakain si Hyun-soo sa cafeteria. Sinadya ng roommate niyang si Sang-soo na hindi tumabi kay Hyun-soo. Sa oras na ito, sa wakas ay naintindihan ni Hyun-soo ang isang bagay. Karaniwan, maayos ang trato ni Sang-soo sa kanya, pero sa kritikal na sandali, naloko siya. Siguradong sinabi ni Sang-soo kay Baek-ho ang tungkol sa phone. Hindi naging maayos ang trial ni Hyun-soo. Ngayon, pinagtaksilan pa siya ni Sang-soo na roommate niya. Sa oras na ito, tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Hyun-soo, kaya nagdesisyon siyang magbago. Sa wakas, nag-ipon ng lakas ng loob si Hyun-soo para pumunta kay Ji-tae. Umaasa si Hyun-soo na matutulungan siya ni Ji-tae. Ikinuwento rin ni Ji-tae ang experience niya. Lumabas na dati siyang model student na may matataas na grades, pero aksidenteng nasangkot si Ji-tae sa isang violent incident sa university at kinailangan niyang akuin ang responsibilidad at walang naniwala sa kanya. Parehong nagdurusa at malungkot ang pinagdaanan ni Ji-tae at Hyun-soo. Gusto pa nga ni Ji-tae na tapusin ang buhay niya, pero noong malapit na siyang mamatay, bigla siyang natauhan. Naunawaan ni Ji-tae na ang buhay niya ay nakasalalay sa kanya. Kaya nang makita niya si Hyun-soo, pakiramdam ni Ji-tae ay nakita niya ulit ang sarili niya noong taon na iyon. Kaya gusto niyang alagaan si Hyun-soo. Binigyan ni Ji-tae si Hyun-soo ng sigarilyo at sinabi na kung gusto ni Hyun-soo mabuhay, kailangan niyang palakasin ang sarili niya. Sa oras na ito, hindi nag-alangan si Hyun-soo. Kinuha niya ang sigarilyo at sinimulan itong higupin. Mula sa araw na iyon, magkasamang kumain sina Hyun-soo at Ji-tae. Naging 3 na rin ang Lion Gang, sina Ji-tae, Hyun-soo at Do-sik. Kahit kailangan harapin ni Hyun-soo ang tingin ni Baek-ho, hindi siya nagpakita ng kahit anong kaba o takot. Dahil ayaw nang magpatuloy ni Hyun-soo na mabuli, nagsimula siyang mag-ehersisyo araw-araw. Gumawa si Hyun-soo ng 500 push-ups. Sa gabay ni Ji-tae, nagsikap din si Hyun-soo sa boxing para pagandahin ang kakayahan niyang lumaban. Kinagabihan, tumawag si Hyun-soo sa bahay. Umiiyak na sinabi sa kanya ng kapatid niya na dahil sa koneksyon niya sa kanya, natanggal sa trabaho ang nanay nila. Kinailangan ding lumipat ng school ang kapatid niya dahil sa bullying. Nakuha rin ang bahay ng pamilya ni Hyun-soo. Malakas ding tinanong ng kapatid niya kung bakit hindi nakipagtalo si Hyun-soo sa court. Hindi alam ni Hyun-soo kung paano sasagot matapos marinig iyon. Hindi naman sa ayaw makipagtalo ni Hyun-soo, kundi walang naniniwala sa kanya. Kinabukasan, tinawagan ni Hyun-soo ang nanay niya, pero palaging naka-off ang phone ng nanay niya. Sa oras na ito, sobrang nadismaya si Hyun-soo. Wala siyang magawa kundi mag-practice ng boxing para gumaan ang loob niya. Noong araw na iyon, dumating ulit si Baek-ho para hamunin si Hyun-soo, pero sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Hyun-soo. Lumapit din si Ji-tae at sinabi kay Hyun-soo na manalo man siya o matalo, kailangan niyang tapusin ang bagay na ito. Kung hindi, habang buhay na mabubuli si Hyun-soo. Pagkatapos, bumalik si Hyun-soo sa kwarto niya at ginupit ng maiksi ang buhok niya. Hindi na siya nag-alangan. Pumunta si Hyun-soo sa napag-usapang lugar para labanan si Baek-ho. Hindi na kayang tiisin ni Hyun-soo ang mas maraming pagkatalo. Pinatay ni Hyun-soo ang ilaw sa kwarto. Nang dumating si Baek-ho para buksan ang ilaw, malakas na nasuntok na siya ni Hyun-soo sa ulo. Pagkatapos, marahas na naglaban ang dalawa. Ginawang malalakas na suntok ni Hyun-soo ang lahat ng sama ng loob niya. Sunod-sunod na sinuntok ni Hyun-soo si Baek-ho diretso sa mukha. Binugbog ni Hyun-soo ito ng sobra hanggang bumagsak siya sa sahig at hindi na makatayo. Balak sana ni Hyun-soo na hampasin si Baek-ho ng vase, pero sa huli, pinatawad pa rin niya ang buhay nito. Sa kabilang side, inutusan ni Captain Sang Beom na palayain si Lee Cheon. Sobrang nagalit si Lawyer Jong-han nang malaman niya ang impormasyon. Dahil pinipilit pa rin ni Captain Sang Beom na si Hyun-soo ang tunay na pumatay, wala siyang inimbestigahan at pinakawalan ang taong iyon. Nagkaroon ng isa pang trial. Sinadyang humarap sa court si Lee Cheon para tumestigo. Sa oras na ito, sinabi ni Lawyer Jong-han na pumasok si Lee Cheon sa isang sikat na bahay na may intensyong manghiya ng iba. May criminal record din si Lee Cheon, kasama ang attempted murder. Habang nasa daan, sinusundan ni Lee Cheon sina Hyun-soo at Guk-hwa. Nang mangyari ang pagpatay, walang alibay si Lee Cheon. Naka-off din ang electronic handcuffs sa mga paa ni Lee Cheon. Malinaw na pwedeng paghinalaan si Lee Cheon bilang kriminal, pero walang pakialam doon sina Captain Sang Beom at ang prosecutor. Nakatuon pa rin ang lahat ng hinala nila kay Hyun-soo.
Pagkatapos ng trial, inilipat ang cell ni Hyun-soo sa tabi ng kay Ji-tae. Kinabukasan, nagsimula ang isa pang matinding trial. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ni Lawyer Jong-han ang asawa niya, si Mrs. Shin, na pumunta. Naglabas siya ng mga bagong hinala. Una, sira ang lock sa balcony ni Guk-hwa, kaya hindi maaalis ang posibilidad na may pumasok. Sunod, walang trace ng kutsilyo sa scene, kaya hindi makukumpirma ng mga tao na ang kutsilyong nakita kay Hyun-soo ang murder weapon. Bukod pa roon, may napakalaking gasgas sa mesa na nagpapakita na mahilig si Guk-hwa na maglaro ng paghiwa ng kamay. At mas mahalaga, sa pamamagitan ng analysis ng 3 saksak sa katawan ni Guk-hwa, mahuhusgahan ng mga tao na right-handed ang pumatay, pero left-handed si Hyun-soo at hindi iyon tugma sa characteristics ng pumatay. Noong oras na iyon, sobrang napahiya ang prosecutor kaya nagalit siya. Sinimulan niyang atakihin si Mrs. Shin. Pinahiwatig ng prosecutor na may relasyon si Mrs. Shin kay Lawyer Jong-han. Kaya, sinadya ni Mrs. Shin na ipagtanggol si Hyun-soo. Pero kalmadong sinabi ni Mrs. Shin na pumunta lang siya rito para ituro na sobrang biased ang police report. Hindi nila pinansin ang ibang possibilities at sobrang obsessed ang pulis sa pag-iisip tungkol sa krimen. Ginamit ni Mrs. Shin ang posisyon niya bilang professional. Ipinahayag lang niya ang hindi niya pagsang-ayon. Binigyang diin din ni Mrs. Shin na dapat isaalang-alang ng judge at jury ang lahat. Pagkatapos ng trial, binigyan din ni Do-sik si Hyun-soo ng tattoo. Biglang lumapit si Hyun-soo sa tabi ni Ji-tae at tinanong niya si Ji-tae kung naniniwala ba itong hindi siya ang pumatay. Pero sinabi ni Ji-tae na wala siyang pakialam kung si Hyun-soo ba ang pumatay o hindi. Kailangan lang niyang malaman ang kasalukuyang Hyun-soo. Ito ang unang beses na nakarinig si Hyun-soo ng sagot na hindi guilty o inosente. Mula nang sumunod si Hyun-soo kay Ji-tae, malaki na ang ipinagbago niya. Pero nagdala rin iyon ng mas maraming panganib. Lumabas na galit pa rin si Baek-ho kay Hyun-soo matapos matalo sa laban. Kaya humingi ng tulong si Baek-ho kay Dong-suk para maghanap ng paraan na makaganti. Agad na dinala ni Dong-suk si Hyun-soo sa isang lugar para ayusin ito. Biglang lumuhod si Hyun-soo sa lupa. Plano niyang putulin ang isang braso bilang kabayaran, pero sa kritikal na sandali, biglang tumakbo papunta roon sina Ji-tae at Do-sik. Tumayo si Ji-tae sa harap ni Hyun-soo. Binigyan niya si Baek-ho ng malakas na sampal sa mukha. Pagkatapos, inilayo ni Ji-tae si Hyun-soo. Hindi sila nangahas na lumaban. Pero pinaalalahanan din ni Ji-tae si Hyun-soo na kailangan niyang mag-ingat para hindi siya palihim na atakihin ng iba, lalo na ng taong nagpoprotekta kay Baek-ho. Nang nagpatuloy ang trial, tinatarget ni Lawyer Jong-han ang stepfather ni Guk-hwa dahil matapos siyang mapatay, mapupunta sa kanya ang mana. Nakuha rin niya ang insurance compensation ni Guk-hwa. Masasabing ang stepfather ang taong pinakanakinabang sa kasong ito. Pero nang mapatay si Guk-hwa, kasama ng stepfather ang girlfriend niya. Mayroon siyang napakalinaw na alibay. Pagkatapos, binanggit ni Lawyer Jong-han ang lalaking nagmamaneho ng kotse. Ang paglitaw niya noong gabing iyon ay hindi coincidence, kundi naroon siya ng isang buong linggo. Wala ring alibay ang lalaki kaya pwede siyang maging suspect, pero sa huli, umamin ang lalaki sa court na gusto niya ang kaibigan ni Guk-hwa na si Ho-jong. Naparusahan na rin siya ng pulis dahil sa stalking. Tumango si Ho-jong para kumpirmahing totoo iyon. Dahil dito, naipit sa deadlock ang defense. Magdamag na nag-imbestiga sina Lawyer Jong-han at Soo-jin sa mga document ng kaso. Sa wakas, nakahanap sila ng isa pang breakthrough. Iyon ay ang asthma inhaler na nakita sa scene. Kaya nang nagpatuloy ang trial, hiniling ni Lawyer Jong-han kay Captain Sang Beom na ibigay ang inhaler. Pinuna ni Lawyer Jong-han si Captain Sang Beom sa paghawak ng kaso sa isang biased na paraan. Hindi inimbestigahan ng pulis ang drug dealing ni Ki-jong at hindi rin nila inimbestigahan ang criminal record ni Lee Cheon. Hindi nila inimbestigahan ang stepfather na pinakanakinabang kay Guk-hwa at hindi rin nila inimbestigahan ang ex-boyfriend ni Guk-hwa. Malinaw na kahina-hinala ang mga taong ito pero ipinilit pa rin ng pulis na kasuhan si Hyun-soo. Sinabi ni Captain Sang Beom na may prinsipyo siya at ang lahat ng kilos niya ay base sa ebidensya. Kaya sinundan ni Lawyer Jong-han ang sinabi niya at sinabi na kung gusto ni Captain Sang Beom pag-usapan ang ebidensya, bakit may asthma inhaler sa photo ng scene pero wala ito sa listahan ng ebidensya. Ipinaliwanag ni Captain Sang Beom na nakita niyang sobrang nahihirapan si Hyun-soo. Kaya ibinigay ni Captain Sang Beom ang inhaler kay Hyun-soo. Ipinaglaban ni Lawyer Jong-han na kung may sakit si Hyun-soo, dapat dinala agad siya sa hospital at hindi dapat binigyan ni Captain Sang Beom ng asthma inhaler. Mahigit 30 taon ng criminal police officer si Captain Sang Beom at imposibleng hindi niya ito alam. Kaya may dahilan si Lawyer Jong-han para pagdudahan ang accuracy ng ibang ebidensya mula sa pulis. Napaka-effective ng breakthrough na ito. Buong-buong sinuportahan ng jury si Hyun-soo, pero kahit sa ganitong sitwasyon, ang prosecutor, kahit alam niyang may mali ang pulis, ay sinabi pa rin na si Hyun-soo ang pumatay. Diretsong hiniling ng prosecutor ang death penalty para kay Hyun-soo. Pagkatapos ng maraming trial, sa wakas ay napagdesisyonan na ang kaso ni Guk-hwa. Naramdaman ni Ji-tae na hindi bagay si Hyun-soo sa kulungan. Naniniwala si Ji-tae na siguradong mapapalaya si Hyun-soo. Kaya binigyan ni Ji-tae si Hyun-soo ng bagong phone. Hindi nagpaalam si Ji-tae kay Hyun-soo dahil iyon ang pinakamagandang hiling para kay Hyun-soo. Noong gabing iyon, ginamit ni Lawyer Jong-han ang lahat ng utak niya
para buuin ang final arguments ng trial dahil alam niya na bawat salitang sasabihin niya bukas ay pwedeng magbago sa kapalaran ni Hyun-soo. Kinabukasan sa court, parehong nagbigay ng final statements ang dalawang panig. Ibinigay din ng jury ang verdict nila. Sinabi ng judge na dapat ma-acquit si Hyun-soo at palayain. Pero habang masaya pa ang lahat, biglang sinabi ng judge na ang opinion ng jury ay pwede lang isaalang-alang bilang reference dahil wala pang ibang suspect sa kaso sa ngayon. Bukod pa roon, maraming ebidensya sa kaso. Idineklara ng judge na guilty si Hyun-soo sa pagpatay at sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Kahit matagal nang tumatakbo ang kaso, hindi pa rin patas ang desisyon. Paulit-ulit lang ang mga trial. Nahirapan si Hyun-soo na makuha ang approval ng jury, pero pagkatapos ay itinanggi ng judge ang lahat. Halatang gusto niyang ipahamak si Hyun-soo. Bumalik ulit si Hyun-soo sa kulungan. Sinabi ni Hyun-soo sa mga magulang niya na hindi na nila kailangang magsabi ng kahit ano at hindi na rin nila kailangang bisitahin siya sa kulungan. Tuluyan nang nadismaya si Hyun-soo sa buhay at nagplanong manatili sa kulungan magpakailanman pero nagpatuloy ang kawalan ng hustisya. Nakuha ng prosecutor ang gusto niya. Na-promote siya bilang district prosecutor. Nagretiro rin si Captain Sang Beom bilang honorary director. Pinagaan ni Ji-tae ang loob ni Hyun-soo at sinabing ang tinatawag na Korean justice system ay lugar lang para sa mayayaman. Kung walang pera, walang connections at walang kapangyarihan ang mga tao, wala ring hustisya. Tinanggap ni Hyun-soo ang kasalukuyang buhay niya pero hindi pa tapos ang malupit na kapalaran ni Hyun-soo. Nang hindi nakatingin si Ji-tae, ginamit ni Baek-ho ang toothbrush sa kamay niya para palihim na atakihin si Ji-tae. Nasaksak hanggang mamatay si Ji-tae ni Baek-ho. Bago mamatay, sinabi ni Ji-tae kay Hyun-soo na huwag maghiganti. Sinabi ni Ji-tae kay Hyun-soo na patuloy siyang magtiis at huwag sumuko. Sa pamamagitan lang ng pagtitiis, makakakita ang isang tao ng pag-asa. Sa huli, namatay si Ji-tae. Nabugbog si Do-sik hanggang maging disabled. Sa grupo nilang tatlo, si Hyun-soo na lang ang natira. Akala ni Hyun-soo na dito na matatapos ang lahat pero mabilis na nagbago ang plot. Maraming beses na ni-review ni Lawyer Jong-han ang video at nakahanap siya ng mahalagang elemento. Ang lalaking nagmaneho ng kotse noong nasa bahay siya ni Guk-hwa. Gumamit siya ng hidden camera para kumuha ng maraming photo. Kaya, pinuntahan siya ni Lawyer Jong-han para magtanong. Sinabi ng lalaking nagmaneho ng kotse na naibigay na niya ang lahat ng photo sa pulis. Kinailangan ni Lawyer Jong-han na humingi ng tulong sa kaibigan niyang pulis. Dahil doon, nakuha niya ang mga photo na ito, kaya lumitaw ang suspect. Ito ang doktor na nagreseta ng gamot kay Guk-hwa. Chinek din ni Lawyer Jong-han ang phone records ni Guk-hwa. Nakumpirma niya na ang huling number na tinawagan ni Guk-hwa ay number ng doktor na ito. Agad na naramdaman ni Lawyer Jong-han na ang doktor ang salarin. Pero sa puntong ito, tapos na ang kaso ni Guk-hwa. Kung ipagpapatuloy ni Lawyer Jong-han ang appeal, mawawalan ng mukha ang judge. Ayaw tulungan ng pulis at ng prosecutor, si Lawyer Jong-han, na buksan ulit ang kaso. Kaya pumunta si Lawyer Jong-han kay retired Captain Sang Beom. Ipinakita ni Lawyer Jong-han ang lahat ng naimbestigahan niya. Noong una, ayaw pakialaman ni Captain Sang Beom ang bagay na ito. Pero nang biglang tumakbo papunta ang pamangkin niya, emosyonal na sinabi ni Lawyer Jong-han na mahalaga ang mga anak ni Captain Sang Beom, kaya mahalaga rin ang mga anak ng ibang tao. Marahil dahil nakonsensya si Captain Sang Beom, agad siyang pumunta sa prosecutor. Nag-negotiate ang dalawa at nagdesisyon na buksan ulit ang kaso para sa investigasyon, kaya muling bumangon ang kaso ni Guk-hwa. Lumabas na may affair sina Guk-hwa at ang doktor. Matapos malaman ni Guk-hwa na may asawa ang doktor, iminungkahi ni Guk-hwa na makipaghiwalay sa kabilang panig. Nang makita ng doktor si Guk-hwa sa tabi ni Hyun-soo, agad na pinatay ng doktor si Guk-hwa para isisi kay Hyun-soo. Dahil sa pagsisikap ni Lawyer Jong-han, sa wakas ay idineklarang inosente si Hyun-soo at pinalaya.